Tawagin mo na lang ako sa pangalang Amiel. Hindi ko tunay na pangalan. Isang probinsyalong guro. Pero nangyari sa akin ang ikikwento kong ito nung nag-aaral pa ako ng kolehiyo. Galing ako sa isang conservative na pamilya. Mahirap lang kami pero ang pamilya namin, lalo na sa father's side ay nasa kumbento o simbahan. May mga pinsan akong madre, tiyahin na madre, tito at pinsan na pare at kapatid ng lolo ko na obispo. Dito pa lang ay makikita mo kung paano nahubog ang pagkatao ko. Dagdag pa riyan ay nag-aaral ako sa isang sektarya na eskwelahan na pag-aari ng mga madre. Kaya naman nananalaytay sa dugo ko ang pagiging malapit sa simbahan. At kung ito ang pagiging pasihan ng pagiging santo, malapit na siguro ako ron. Biro lang po. Dahil may pagkarelihiyoso ako nung kabataan ay huli ko nang narealize ang tunay kong sexualidad. Nag-feeling straight kasi ako. Nagjowa ng babae. I mean, mga babae. Nakailang jowa rin ako. Ang sabi nila, may hitsura raw ako. Bagamat sa totoo lang ay hindi naman talaga ako nagkagwapuhan sa sarili ko. Pero napansin ko rin naman na maraming babae ang lumalapit sa akin. Marahil ay dahil lang iyon sa nakikita nilang mukha akong harmless. Ako kasi yung tahimik na tao, hindi mayabang at hindi rin palabarkada. Ako rin yung taong may pagka-inosente at gullible. Pero ang may pagmamalaki ko lang ay ang pagiging palaging nasa honors list ang pangalan ko at hindi ako bumababa sa top 3 sa buong college roll of honors. Hanggang sa nag-4th year ako sa kursong Bachelor of Arts. 20 ang edad ko. July iyon nang nag-announce ang school na bubuuin nilang muli ang College Student Council. Simula kasi nang tinanggal ang martial law ay hindi pa rin bumuo ng student government ang school namin. Kahit matagal nang mayroon ng iba. Ayaw kasi ng mga madre na mag-away-away mga estudyante o ma-divide at magkagulong school. Pero napilitan din sila dahil nagkiklamor ang student government ang mga estudyante kung saan ay magkaroon sila ng boses at kalayaang maipahayag kung ano man ang saloobin nila sa mga issue na may involvement sila. Dahil first time at wala pang bylaws, ang rules ng election ay simple lang. Una, ang mga department ay mag-i-elect ng kanilang representative sa pamamagitan ng hand raising or viva voce. Isa sa first year, isa sa second year, isa sa third year and so on. Then ang mga elected representatives ay magmi-meet naman upang mag-elect ng officials ng student government mula sa kanilang hanay. Ganun lang kasimple yon. Pero sa tanang buhay ko, hindi ko akalain na ako ang iboboto nilang presidente dahil nga introvert ako. Wala pa akong leadership qualities na naipakita at wala talaga akong interest sa position. Pero halos 90% pa rin ang bumoto sa akin. Hindi ko alam kung anong nakita nila sa akin. Pero gusto ko mang mag-decline, wala na akong choice. At dito na nga pumasok ang first love kong si Aris. Si Aris ay representative ng freshman, commerce department at transferee. Average look lang pero magandang hubog ng kanyang katawan. Nasa 5'7", fashionable. Ang mga sapatos, bag, damit ay branded at nasa trend ng mga panahon ngayon. Adventurous din at malakas ang loob. Napansin ko na siya nung bago pa lang ang eleksyon.
At red flag na kagad siya sa akin. Paano ba naman kasi ang ingay nila. Kahit saan ako pumunta at may ingay ako mga naririnig, sa kanilang grupo iyon sigurado. Malakas sila kung magkwentuhan tapos magtawanan o di kaya ay maghahabulan para mga bata. At ang dating pa niya sa akin ay mayabang talaga. Narinig ko na sa ibang estudyante na ang grupo nila ay sosyal nga. At itong si Aris ay galante. Financier sa mga lakad nila kumbaga. Anak kasi ng negosyanteng mag-asawa. Pero nung mismong time ng election ng student council, nagulat ako at nainis din sa kanya dahil siya ang tumayo at nag-nominate sa akin. Gusto ko siyang batuhin ng dalatala kong notebook nung pagbukas pa lamang ng nomination for president ay tumayo siya. Lumingon pa talaga sa akin. Nagtaka nga ako kung bakit pa siya lumingon eh. Tapos ang sabi niya, I nominate Mr. Amiel San Juan for president. At halos sabay-sabay na nag-second demotion ng may ilang babaeng representatives. Bago ang butuhan ay nag-explain ako na ako ay magdidecline sa nomination dahil una, hindi ako handa. Pangalawa, wala akong leadership skills. At pangatlo, ayaw ko talaga maging presidente. Pero ang maingay na si Aris ay nag-insist na wala na silang ibang pipiliin kung magdidecline ako. Hinikayat pa niyang ibang mga representative na tumayo to show support. At yun na nga, 90%, baka nga 95% pa ng mga representatives sa auditorium na iyon ay tumayo. Pati ang student coordinator na madre na nagkataon ding close na sa akin na parang guardian ko na siya, ay nag-plead na wala naman daw mawawala sa akin kung tatanggapin ko ang challenge and in fact, opportunity para ito to learn and to expand my horizon. At higit sa lahat, siya daw ang mag-guide sa akin. So, sa bandang huli, wala na talaga akong nagawa. Sa gabi ngayon ay tila gumuho ang mundo ko. Wala talaga akong background sa pagdadala ng mga tao. Wala akong experience bilang isang leader. At ang pinaka-kinatatakbutan ko ay yung mga estudyanteng pasagulero o maingay na walang alam kundi ang magreklamo, manginsulto, maghanap ng mali. Iyong mga pabigat at pahirap. Isa pa, hindi ko alam kung saan magsisimula. Walang office ang student council. Walang constitution and bylaws. Walang budget. Lahat wala talaga. In other words, magsisimula talaga ako from scratch. Bro, congrats! Ang narinig kong pagbati habang nasa may gate na ako at naglalakad na pauwi. Walking distance lang kasi ang school namin sa aming bahay. Nang nilingon ko kung sino bumati sa akin, si Aris pala. Pero hindi ko siya pinansin. Mabilis akong naglakad dahil sa inis ko nga sa mga ginawa niya. Pero hinabol pa rin niya ako. Bro naman, hintay mo naman ako! Ang sigaw niya. Dahil maraming estudyanteng nakatingin at baka isipin nilang mayabang at snab ako, huminto na lang ako at hinirap siya. Bakit ba? Ano bang kailangan mo? Ang masungit kong tanong sa kanya. Binabati lang kita. Ano ba? Congrats bro! Nag-congrats ka pa talaga, no? Hindi mo ba narinig ang explanation ko na hindi ko gustong magpresidente ng student council? Sa totoo nga niyan, kahit nga representative, ayaw ko sana eh. At naiinis ako sa'yo dahil hinikayat mo pa talaga silang ipakitang suporta nila sa akin. Ano ba? Ano ba magagawa ako? Ikaw talagang gusto nila maging presidente. Hindi mo ba alam na hindi ko sana gagawin yung pag-nominate sa'yo kung hindi ko naman naririnig yung mga usap-usapan ng mga representatives? Kaya nga pinatayo ko sila para panindigan nilang mga sinabi nila tungkol sa'yo. Sabi nila mabait ka raw, matulungin, trustworthy, helpful, friendly, brave, thrifty, revenant, etc. etc. And a brother to all scouts. Oh, gano'n naman pala. Boy Scout pa lang kailangan nila, bakit ako pa? Joke lang. Gusto ko talaga nila, promise. Okay. Gusto nila ako maging presidente, ganon. Bali silang bahala.
Tapos sa bandang huli ako naman ang kawawa. Bakit naman kawawa? Tanga ka ba? Unang-una, hindi ko alam kung paano maging presidente. Wala akong experience. At bakit pa pala desisyon kayo? At hindi niyo ba ako kilala? Ikaw, kilala mo ba ako? Aba, oo naman. Napansin kaya kita. Sa mga barkada ko ng mga babae kapag dumadaan ka sa harapan namin tatahimik sila. At kapag nasa malayo ka na, ayun, magtitilian na parang mga baliw. Hindi ko na siya pinatulan pa. Pakiramdam ko parang pinagalaruan lang naman nila ang pag-elect sa akin ng presidente ng student council. Tumalikod na lang ako at ipinagpatuloy ang paglalakad. Pero humabol pa rin siya sa akin. Teka nga lang. Mga barkada ko at saka yung buong department namin susuporta sa'yo. At kakaibiganin ko ang lahat ng mga department representative para magkaisa kami sa pagsuporta sa'yo. Ask me kung need mo lang ng tulong kahit ano, kahit pera pa yan, babakapan kita. Ang sabi niya, habang sumasabay siya sa patuloy kong paglalakad. At dahil hindi ako sumagot o lumingon man lang, kusa na lang siyang huminto at hindi na ako sinundan pa. Kinabukasan pagpasok ko ng school, kalat na ang balitang ako nga ang pinakaunang student council president. Mula gate habang naglalakad ako ay halata ko na mga matang nakatingin sa akin. At minsan kapag nag-uumpukan, mabubulungan na sila at minsan ay may sisigaw ng congrats. Siyempre ang mga kaibigan at classmate ay bumabati rin na para bang isang tropeyo ang aking nakamit. Iyong pinaghirapan, pinanintigan, at sa bandang huli ay napanalunan. Hindi kasi kalakihan ng college namin. Kahit state of the art ang facilities nito, dahil nasa probinsya siya at may kamahalan, hindi lalampas sa 1,000 ang buong population. Swerte lang na nakapasok ako sa school na yun dahil may academic scholarship ako. Sa unang mga araw, linggo, at buwan ay sobrang abala ko sa pagiging presidente. 80% ng aking oras ay inilalaan ko sa pagre-research lalo na sa parliamentary procedure, paggagawa ng constitution and bylaws, good leadership qualities, etc. Siyempre, graduating din ako. Ang una kong ginawa ay ang pag-a-assign ng mga committees at si Aris ang ginawa kong chairman ng Ways and Means. Kahit mas bata pa siya kaysa maraming representatives, sobrang magaling siya. Malakas ang PR, madiskarte, at buo ang loob. Matalino pa. Gumawa siya ng series of fundraising gaya ng pag-i-invite niya ng isang sikat na banda para mag-perform sa school namin. Next naman ay nag-invite siya ng isang comedy group na kilala sa mainstream. May pa-disco rin siya sa mga estudyante. May mga money contest na interdepartment search for Mr. and Miss College. Malaki ang kinita namin. At mabilis naming nakamit ang mga targets namin. Nagkaroon kami ng opisina with complete fixtures, computers, printers, supplies, photocopiers, videocam, at nakapag-draft din kami ng mga bylaws. All thanks to Aris. Kapag magkakasama kami mga officers ng student council, kahit sa plaza lang yan, siya ang taya sa snacks o dinner. Kaya masaya ang lahat. Ang isa pang nakakainganyo sa kanya, marami siyang baon na nakakatawang kwento o biro. Magaling din siya magpatawa. Nawawala ang aming stress kapag nagpapatawa siya. Walang boring moment kapag magkasama kami niyan. Puro tawanan lang. Dahil sa pagtutulungan namin na ma-achieve ang mga targets namin ay nagbigay ito ng pagkakataon na maging close kami ni Ari sa isa't isa. Nung una ay wala naman sa akin yun kasi hindi ko naman talaga siya type at parang ang turing ko sa kanya ay younger brother lang. Hanggang sa may mga pagkakataong bigla na lang siyang sisipot sa bahay namin kung minsan ay gabi at magdadala ng pagkain na siya raw mismo ang nagluto. Minsan din ay may parigalo siya sa akin na pantalon o t-shirt. Meron din para sa mga magulang ko. At doon ko na nga napansin na tila may kakaiba na.
Hanggang sa isang beses, habang nasa garden kaming dalawa sa likod ng Office Student Council, nagre-relax lang kami nun. Pinag-usapan namin ang ganap sa student government nang biglang may isiningit siyang personal na problemang matagal na raw niyang itinatago. Sobrang mabigat daw ito at wala raw siyang ibang mapagsabihan. At ang isang problema pa, may isang tao raw siyang mahal. Pero hindi niya kayang sabihin iyon dahil takot siyang magalit ito sa kanya. At ano ang biglang pumasok sa isip ko? Siyempre, ako na. Ako yung taong tinutukoy niya. Bagamat napansin kong palakaibigan siya at maraming barkada, wala akong napansing tao na sobra siyang hinangaan, iniidolo, dinidiktahan, inaalagaan at binibigyan ng panahon niya at oras kundi ako. Wait. Magkarugtong bang sinabi mong problemang itinatago mo sa sarili mo at ang problema mo sa taong lihim mong minamahal? Ang derechahang tanong ko sa kanya. At tango lang ang isinagot niya. Okay ganito. Gusto mo laan ko? At muli, tango lang ang isinagot niya. Sige. Okay. Ang una mong problema, yung problema na itinatago mo ay na gay ka, na bakla ka. Tama ba ako? Sa pagiging close kasi naming iyon ay kaya ko nang itanong sa kanya ng ganong klase mga tanong na ganong kabrutal sa kanya. Doon na nga siya yumuko habang halos pabulong na sumagot ng Tama ka. At ang sabi mong lihim mong minamahal naman ay ako yun, di ba? Muli siyang yumuko. Hindi na siya sumagot. At nakita ko na lang na nagpahid siya ng kanyang mga luha. At sa reaksyon niyang iyon ay bullseye ang aking hula sa kanya. Hindi ko siya niyakap o sinuyo. Hinayaan ko lang siyang umiyak. Pero tinanong ko siya. Aris, matagal mo na ba akong minamahal? Tango lang ang sinagot niya. At ang sabi pa niya, simula raw nung una niya akong makita sa hallway ng school, hindi na raw niya ako mawaglit sa kanyang isip. Ako raw kasi ang palaging pinag-uusapan ng mga barkada niya, lalo na ang mga babae. At kapag dumadaan daw ako sa kanilang grupo, natatahimik ang mga babae. Tinitingnan daw nila ako, kasama na siya. At di niya maintindihan ng sarili niya. Iyon daw ang dahilan kung bakit ang ingay-ingay niya kapag nariyan ako. Sinasadya niya pala iyon para mapansin ko daw siya. At naghihintay raw siya ng pagkakataong i-approach ako at kaibiganin. Na magkasama na kami sa student council, sobrang saya raw niya. Ako naman ang natahimik sa inamin niyang iyon. Hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko. That time kasi, wala talaga akong special na nararamdaman para sa kanya. Kaya ang naisagot ko na lang sa kanya. Alam mo Aris, sa totoo lang, sobrang thankful ako sa ipinakita mong support sa akin. Kung wala ka nga siguro, sobra talagang mahihirapan ako. Alam mo naman na tahimik akong tao. At wala ako sa kalingkingan ng PR skills at diskarte mo. Baliktad tayo eh. Ikaw, mas na-energize ka kapag kaharap ng maraming tao, samantalang ako naman, sa totoo lang natitrain ang energy ko kapag kaharap ang maraming tao. Lalo na yung mga hindi ko kilala at nakaka-intimidate ang kanilang presence. Kaya tayo nag-succeed sa ating mga targets dahil nandyan ka. Nagko-compliment tayo sa isa't isa. Ikaw, minsan sa debate at discussion sa meeting natin ay nagwawala at nagagalit. Ako naman ang taga-calm down sa'yo. Ako ang taga-plano. Ikaw naman ang taga-execute. Wala akong resources pero ikaw ang nagpo-provide. Kumbaga, ako lang yung utak. Ikaw naman ang
aking mga mata at bibig, tenga, kamay at paa. Masaya ako at very thankful sa'yo. I really like you for that. I don't know what to do kung wala ka talaga. Pero I think hindi pa talaga ako handa para sa intimate na feeling, honestly. Pero alam mo, kapag paghanga lang yang sa'yo, sigurado ako balang araw mawawala rin yan. Hindi ka ba galit sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Di ba sabi ko, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Hindi ka naman mo awkward dahil sa mga inamin ko sa'yo. Hindi mo naman ako iiwasan. Bakit naman kita iiwasan? Kung gagawin ko yun, wala na magbibigay sa akin ng pagkain, regalo o mag-imbita sa akin na lumabas. Doon na siya napangiti. Niyakap niya ako at sinuklian ko naman ang yakap niya. Lahat ay naging klaro sa amin. Nawala yung mabigat na pinapasan niya at inassure ko sa kanya na hindi ako galit at walang magbabago sa aking pakikitungo sa kanya. At safe sa akin ang sekreto niya. Klaro iyon. Lumipas pa ang ilang linggo at buwan. Patuloy pa rin siya sa pagiging maalaga sa akin. 1 o 2 beses sa isang linggo ay bumibisita siya sa amin. Pati ang aking mga magulang ay dinadala niya rin ng pagkain. Binibigyan din niya sila ng regalo as usual. Sa totoo lang, hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Namimiss ko na siya kapag hindi siya dumadalaw sa amin. Kapag nakikita naman kami sa school, sobrang saya ng pakiramdam ko. Lahat ng naramdaman ng isang taong umiibig ay naramdaman ko na sa kanya. Pero hindi ako nagpahalata. Naguguluhan kasi ako dahil siguradong magagalit sa akin ng mga magulang ko at ng mga kapatid ko. Masisira ang respeto ng mga madre at estudyante sa akin. At ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga ibang tao, ng mga nakakilala sa aking mga magulang. Kung malalaman nilang bakla pala ako at may jowang lalaki. Maliban sa religious ang aking pamilya, sa panahon ngayon, hindi pa ganyan ka-open ng mga tao sa ganyang klaseng relasyon. Kaya natatakot ako, nalilito, naguguluhan. 9:00 ng gabi, Sabado. Biglang dumating si Ari sa bahay. Actually nakahiga na ako noon at pumalikwas lang ako dahil sa pagkatok niya. Pati ang mga magulang ko ay nagising dahil sa kanyang katok. Sorry ha. Alanganin na yata yung pagdating ko. Nakaistorbo na yata ako sa inyo eh. May tita kasi ako dumating galing US. May mga chocolate siyang dala at gusto ko sanang bigyan kayo. Ah, ganun ba? Uy, grabe ka naman. Pwede namang ipinagpabukas mo na lang sana yan. Hindi naman siguro mapapanis yan, di ba? Ang sabi ko sa kanya, kunwari ay hindi ako masyadong excited pero sa totoo lang, sobrang excited ako at sabik na ako sa kanya. Nang totoo niyan, bala ko naman talaga pumunta rito ngayon. Nag-bake din kasi ako ng cake at maaga-aga sana ako rito. Kaso ang sabi ng mama ko, darating daw ang tita ko kaya pinaghintay niya na ako dahil baka hanapin ako. Kaya ayun, hindi na ako umalis hanggang dumating siya. At eto, dala ko rin yung cake. Ito, bagong bake yan. Nagkwentuhan muna kami saglit habang kumakain ng mga dala niya. Maya-maya ay nagpaalam na mga magulang ko na matutulog na at kaming dalawa na lang ang naiwan sa sala. At nang nasa loob na ang mga magulang ko ng kanilang kwarto, may hinugot siya mula sa kanyang knapsack. Red Horse, 2 bote. Natawa ako dahil ni minsan ay hindi naman talaga siya nagdala ng beer. Alam ko naman kasing walang pasok bukas kaya heto, pwede tayong mag-inuman. Okay lang. Ayos nga eh. Alam mo bang matagal nang hindi ko na nalasahan ng Red Horse? Dali-dali naming ininom ang beer habang malamig pa. At nang maubos na, nagpaalam akong matutulog na. Hindi ko siya niyaya dahil may motor naman siya at makakauwi naman siya. Isa pa, iyong kwarto ko ay magulo at isa lang ang higaan. Folding bed pa. Tapos walang extra na kumutatunan.
Pero siya na mismo ang nagmungkahi. Pwede bang dito na lang ako matulog? Uy, nakakaya naman. Bakit ka naman mahihiya? Ang totoo niyan, sa isang folding bed lang ako natutulog at wala pang ekstrang unan at kumot. Pang isang tao lang talaga yung tulugan ko. Okay lang yan, ano ka ba? Sure ka ba dyan? Amoy laway pa yung unan at kumot ko, hindi pa inaalaban. Kahit isang taon pa yung hindi nilalaban, okay lang sa akin yun. Hindi naman ako maharte. Kaya wala na ako nagawa. Niyaya ko siya sa kwarto ko. Inayos kong banig sa nag-iisang folding bed at pinagpag ko ang nag-iisang unan. Ewan ko rin ba. Habang iniisip kong magkatabi kami sa pagtulog ay ang lakas ng kalampag ng dibdib ko. Isa pa, pwede naman pala sana kaming mahiga sa sahig. Bakit sa folding bed ko pa siya inaya na pang isang tao lamang? Napasta. Sobra akong na-excite na hindi ko mawari sa pagkakataong iyon. Pasensya ka na masikip tayo dito sa higaan na. Okay lang yun, ano ka ba? Hindi ka ba pagagalitan ng mama mo na dito ka matutulog samantalang naroon ang tita mo? Hindi yun. Nagpaalam naman ako ng maayos eh. Humiga kaagad ako sa folding bed pagkatapos ko itong maisaayos. Ano pang ginagawa mo dyan? Halika na! Ang pag-aaya ko sa kanya. Tumabi siya sa akin. Ang mas lalo pa akong na-excite nang sabihin niyang, Okay lang ba kung papatayin ko ang ilaw? Hindi kasi ako makatulog kung may ilaw eh. Okay. Sige. Okay lang sa akin yun. Kaya pinatay ko ang ilaw. Wala nang tanong-tanong pa. Sa lagay ko na yun ay choosy pa ba ako. At wala pang isang minuto ay inilingkis na niya ang kanyang kamay sa aking dibdib. Tumagilid ako paharap sa kanya. At nagulat na lang ako nang tila may mga magnet ang aming mga katawan at kusang nagdikit na mga iyon. Nagyakapan kami. At napakabilis na mga pangyayari. Pero ang nakakatawa, pareho pala kaming wala pang karanasan. At ang mas nakakatawa pa, bago kami natapos, biglang bumagsak ang aming hinihigaang folding bed. Bigla kami nag-freeze at hindi nakapagsalita. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Ikaw ba? Okay lang din ako, huwag ka mag-alala. Binuksan ko ang ilaw at sabay kaming nagtawanan. Nang magkatinginan kami, muli kaming natahimik. Tila nakakatunaw ang kanya mga titik habang paunti-unti akong lumalapit sa kanya. At doon ay may naganap muli. Kinabukasan pagising namin, puno ng marka ang aming mga katawan. And to make the long story short, naging magjowa kami. Marami-rami akong natutunang kabulastugan kay Aris. Nang dahil sa kanya, tila isa akong ibon na nakawala sa hawla. Lumipad at natuklasan kung gaano pala kalawak ang mundo. Minsan ay namamasyal kami at kung saan-saan kami nakakarating. Kapag weekends, dadali niya ako sa kanilang farm o kahit mamasyal lang sa karating na syudad at beaches. Kaming dalawa lang, walang ibang nakakaalam. Kapag sa ibang lugar kasi, malaki ang tsansang walang ibang nakakakilala sa amin. Sobrang saya ko talaga kapag ganung kasama ko siya. May isang beses pag uwi namin galing sa gala ay inaya niya akong doon ako matulog sa kanila. Wala daw ang mama niya dahil may inaasikaso sa Cebu. Pero hindi namin alam ay dumating na pala sila ng papa niya ng madaling araw. Kinabukasan ay may malakas na kumakatok sa kwarto niya. Nakakatakot. Mama daw pala niya iyon at parang galit na galit. Kitang-kita ko ang pagkataranta ni Aris. Dali-dali niya akong pinapasok sa ilalim ng kama niya. Sobrang takot ang nadarama ko noon dahil hindi ko alam kung bakit kailangan magtago ako. At bakit parang galit na galit ang kanyang mama. Parang feeling ko tuloy ay may papatayin talaga kapag nakita ako ng mama niya.
Nang binuksan na ni Aris ang kwarto, nanginginig ako. Nang sinilip ko ang mga paa ng mama niya mula sa ilalim ng kama, nagmamadali itong naglakad papasok. Mas lalo akong nagyumukyok. Walang kaabog-abog na sumabog ang galit ng mama ni Aris pagka-uwi nito. Dala ang sumbong ng kanilang kasambahay na pinsan ni Aris na si Ellen na nawala ito ng buong araw. Sa tindi ng pagkadismaya sa katigasan ng ulo ng anak, agad nitong piningot ang tenga ni Aris. Napadaing naman si Aris at mabilis na tumaing na malaki na siya at kaya ng sarili kahit saan man siya pumunta. Pero agad siyang binweltahan ng ina at kinwestiyon kung kanino galing ang perang ginamit niya na pamasahe. Nang isagot ni Aris na pera naman iyon ng kanyang ama, lalong nag-apoy ang galit ng ina at pinaratangan siyang bastos at walang respeto. Ipinagtanggol naman ni Aris ang sarili at sinabing nire-respeto niya naman ito. Kaya lang ay naramdaman niyang labis ng panghihimasok ng ina sa kanyang buhay. At dahil sa pabalang na sagot, muling napasigaw sa sakit si Aris nang pinguti na naman ang kanyang tenga. Sandaling natigilan ng kanyang ina. Pero bago pa man sila tuluyang magkasagutan ay napansin nito ang labis na kaguluhan sa loob ng silid. Diretsahan itong inakusahan si Aris na may tinilang ibang tao sa kwarto dahil sa nagkalat na mga unan at bedsheet na tila dinaanan ng bagyo. Kahit mariing itinatanggi ni Aris ang paratang, patuloy pa rin ang pagsigaw ng kanyang ina habang maras na tinutungo at binubuksan ng mga kabinet sa paniniwalang may nakatago pang tao sa loob niyon. Ang ginawa naman ni Aris para mahinto ang paghalughog ng mama niya ay patabog na lumabas siya ng kwarto niya. At effective naman ang kanyang naisip dahil sumunod sa kanya sa labas ang mama niya. Pero hindi pa rin nahinto ang pagtatatalak niya. Nang sa wakas ay nakabalik na siya, ay dali-dali niyang pinatalon sa bintana para makalabas ng kwarto niya. At nang nasa pader na kami sa likurang parte ng bahay nila, hinablot niya mula sa ilalim ng mga tanimang nakatagong hagdanan. Pinakyat niya ako hanggang sa maabot kong itaas na pader. Doon ako lumundag. Medyo mataas din yun kaya halos madapa ako nang bumagsak ako sa lupa. Gusto kong matawa sa pinag-aagawa niya sa akin dahil kung may makakakita lang sa akin, siguradong mapagkakamalan akong magnanakaw. At nakasurvive naman ako. Siguro isa yon sa mga hadlang na sinasabi nilang kapag umiibig ka, iyong literal na gaano man kataas ang pader ay aakyatin mo. Matakasan lang ang monster na mama ng jowa mo. Nang magkita kaming muli, doon niya inamin na stepmother lang pala niya ang tinatawag niyang mama. At sobrang higpit daw nito sa kanya na tila nasasakal na siya. Pero ang hiwalay at mas nakakatakot na pangyayari para sa akin ay nung magkasama kami ni Aris sa aming bahay isang gabi. At habang nasa kalagitnaan kami ng happy moment namin, ang hindi namin alam ay hindi pala namin nailak ang pinto. Sa guwang nito ay may mga matang nakamasid sa amin. Nang mapansin namin ito, bigla kaming napatigil at binalot na matinding kaba. Bigla ring isinara ng kung sino man ang nasa pinto. Nang tiningnan ko kung sino yon, nakita ko ng aking nanay na nagmamadaling naglalakad pabalik ng kusina. Dala-dala ang isang mangkok ng minatamis na niluto niya. Dahil sa nabalot na kami ng matinding guilt, palihim na umuwi na lang si Aris at hindi na namin itinuloy pa ang aming ginagawa. Ang kaibahan lang sa kanyang pagtakas mula sa aming bahay ay hindi siya umakyat ng pader dahil wala namang kami noon. Hindi ako makatulog sa gabing iyon nang mahuli kami. Ang tatay ko na kagaya kong introvert din ay hindi masalita. At simula ng pagkabata ay isang beses lang niya akong pinagalitan sa pamamagitan ng pagpalo gamit ang sinturon. Pero sabi nila, mas nakakatakot daw maggalit ang ganon. Samantalang ang nanay ko naman ay sobrang maingay pagamat hanggang sa salita lang. Pero ang mas ikinatatakot ko talaga ay kung anong parusang ipapataw nila sa akin. Itatakwil ba nila ako at palalayasin? Imagine, devoted Catholic ang pamilya at lahi namin.
tapos magiging ganun ako. Kinabukasan ay tinawag ako ng nanay ko para sa aming agahan. Doon na muling kumabog ang dibdib ko. Pinilit ko namang sumipot sa pagkainan. At nang dumating na ako ay naroon ang aking mga magulang. Nakaupo na habang hinihintay ako. Halos sasabog ang dibdib ko sa matinding kaba nung umupo ako sa harapan ng nanay ko. Para akong isang basang sisiw na hindi makapagsalita at hindi makatingin sa kanila. Nakabibingi ang katahimikang namamagitan sa amin habang kumakain kami. Walang lumalabas na salita sa kanilang mga labi. At ako naman, pilit na nilulunok ang pagkaing isinusubo ko sa aking bibig, bagamat hindi ko ito nalasahan. Natapos silang kumain na hindi pa rin umiimik. Alam ko na masama ang loob nila sa akin pero marahil ay hindi nila ako kayang pagalitan. Umiyak na lang ako habang naiwang mag-isa sa harap ng mesa. Mahal ko ang mga magulang ko at alam kong mahal din nila ako. Sa sumunod na mga araw ay nagkasundo kami ni Aris na hindi na muna magpakita sa bahay namin. Sa school o kahit saan na lang kami pwedeng magtagpo. Ganun ang ginawa namin hanggang sa graduate ako sa kursong AB, magna cum laude. Proud na proud ang mga magulang ko sa akin. Pero alam niyo ba kung ano ang naging desisyon kong gawin pagkatapos kong gumraduate? Papasok ng seminaryo. Oo, magpapari ako. Sa tindi ng guilt ko sa mga pinag-aagawa ko sa buhay at para maibsan na rin ang hinanakit ng aking mga magulang sa akin. Kahit kasi nag-i-enjoy ako sa mga kabulastugan namin ni Aris. Sa loob-loob ko ay may bagahe pa rin naman ako ng pagkarelihiyoso. Nagdadasal ako, nagnonovena. Nainiwala kay Mama Mary na siyang pumuprotekta sa akin. Mga ganyan. Kaya ang isa ring rason ng desisyon kong pagpapari ay pagpapasalamat sa buhay ko at pagbabalik sa kanya sa blessings na natatamasa ko. Malaki lang talagang influence ng religious lineage namin sa pagkatao ko. Dagdag pa sa exposure ko mula sa aking eskwelahan. Tanggap naman ni Aris ang pagpapari ko. At napayak naman ang nanay ko sa sobrang tuwa sa naging desisyon ko. Sinamahan ako ng tatay ko sa Camarines Sur kung saan ay naroon ang seminaryo ng mga magpapari. At ang mga sponsors ko ay ang congregation mismo ng aking auntie na Mother Superior at ang aking second degree tito na isang obispo. Sinamahan ako ng tatay ko patungo sa nasabing seminaryo dahil may bahay naman sa Camarines Sur ang isa ko pang tita. Sa pag-alis namin ay hinatid ako ni Ari sa pantalan. Matindi ang naging iyakan namin. At habang nakikita ko si Aris na umiiyak ay tila tinatatad naman ang puso ko. Humihikbi siya na parang isang batang aping-api. Ako naman ay ganun din. Habang ang aking tatay naman ay nasa loob ng barko, kami naman ni Aris ay walang ibang ginawa kundi ang umiyak. Makikita pa ba tayong muli? Sa totoo lang hindi ko rin alam eh. Mahigpit daw sa seminaryo. Pero ang sabi naman ng tatay ko, pwede rin naman daw ako magbakasyon once a year. Ang tagal pa nun. Nang pumito ng barkong pahiwatig na paalis na ito, niyakap ako ng mahigpit ni Aris at hinalikan sa noo. Niyakap ko na rin siya. Wala na kaming pakailam sa mga taong nakatingin sa amin. Para sa amin, kami lang ang tao sa mundo. Sa tindi ng aming yakapan na tila iyon ang huling araw ng aming buhay. Mag-iingat ka palagi ha. Halagaan mo palaging sarili mo. Wala ako ron para mabantayan ka. Oo, pangako. At ikaw rin halagaan mo palaging sarili mo. Huwag kang magpapasaway ha. Palagi mo kong sulatan. Sa panahon na yun kasi, hindi pa uso ang mobile phone at wala pang internet. Snail mail lang talagang murang paraan ng pagko-communicate sa mga taong mahal na nasa malayo noon. Bago ako tumalikod ay tinanggal niya ang kanyang gold na necklace at isinukbit niya iyon sa aking liig. Ingatan mo yan. Kagaya ng pag-iingat ko sa
pagmamahal ko sa'yo. Oo naman. Pasensya ka na ha. Wala akong may bibigay sa'yo. Okay lang yun. Okay, ganito na lang. Akin na yung sapatos mo. Palit tayo. Iyon na lang ang magiging alaala ko sa'yo. Dali-dali kong tinanggal. Lugi siya sa aking sapatos pero okay na rin yun. Magagamit ko kasi iyon ng matagal sa seminaryo. Tatakbo na sana ako sa barko pagkatapos namin magpalit ng sapatos nang muli niya ako niyakap. I love you. I love you too. Iyon na ang naging huling tagpo namin. Unang araw pagkatapos naming makarating sa Camarines Sur ay isinabak ako sa entrance exam. Nang lumabas ang resulta, proud na proud naman ang aking mga sponsors dahil ako ang nangunguna sa lahat ng mga kumuha ng tests. Pero marahil ay totoo ang sinabi nila na kapag isa kang seminarista, malalaking pagsubok ang harapin mo. Diyan malalaman kung sadyang narapat kang maging pare. Patapos na ako noon sa first semester nang malaman kong mula sa aking pinsan na na-stroke pala ang aking tatay. At halos 1 buwan na raw itong nakalipas. At sinadya talaga itong itago sa akin ng tita ko na madre dahil ayaw raw niyang magulo ang aking isip at maisipang huminto sa pagpapare. At ang dahilan, may mga sulat pala akong galing kay Aris ang pinasa ng tita kong madre. Pero itinago niya sa akin para hindi ko raw maisipang mag-back out sa pagpapare. Iyon daw ang dahilan kung bakit ayaw niyang umuwi ako kahit pa na-stroke ang tatay ko. Tila gumuho naman ang mundo ko sa aking nalaman. Hindi lang dahil sa pagka-stroke ng tatay ko kundi na rin sa pangingialam ng tita sa personal kong buhay. Samantalang wala naman akong balak na huminto sa pagpapare. Kinumpronta ko ang tita kong madre at inamin niya na totoo ang sinabi ng pinsan ko. Umiyak ako ng umiyak at sinumpatan ko ang madre kong tita kung bakit niya pinakikialaman ang buhay ko. Kung bakit wala siyang tiwala sa akin na wala akong balak na huminto sa pagpapare. At nasa ginawa niyang iyon ay maaaring umuwi ito sa pagbabago ng isip ko. Nanghingi naman siya ng sorry pero malaki na ang damage na nagawa nito sa aking damdamin. Nagpaalam ako sa aming rektor na uuwi muna para matalaw ang tatay ko. Hindi nila ako pinayagan at kailangan ko raw muna tapusin ang semester. Sinunod ko ang payo nila. Sa pag-uwi ko, nanghingi ako ng sign sa taas na kapag bumuti ang karamdaman ng tatay ko at kahit makapagsalita lang siya, babalik ako sa seminaryo. Pero kapag walang improvement ang kanyang kalagayan, mananatili ako sa probinsya at hindi na babalik pa. Pero ilang araw lang ang lumipas ay pumanaw na ang tatay ko. Muling gumuho ang mundo ko sa pagkawala ng tatay ko. At sa nangyari ay nagkalabo-labo na ang aking naramdaman. Nagluluksa ang aking puso sa pagpanaw ng aking ama. Masama naman ang loob ko sa mga tao sa seminaryo. At natatakot ako para sa nanay ko kung iiwan ko siya nag-iisa dahil masakitin na rin siya at wala nang mag-aalaga sa kanya, lalo na sa paghahanap ng sustenance. At dahil nga doon, napagdesisyonan kong hindi na bumalik sa seminaryo. Alam kong masama ang loob ng aking inay sa aking desisyon, pero hindi ko inintay yon. Sa isip ko, para sa kanya rin iyon. That time, hindi ko talaga alam kung tama ba ang naging desisyon ko. Pero sa kalaunan ay unti-unti kong naintindihan ang lahat. Hindi ako pumasa sa pagsubok ng maging pare. Pinairal ko ang galit at pride sa aking puso. Pero pakonsuelo ko naman sa kabilang banda ay natulungan ko ang nanay ko. Balik na naman kami sa dati ni Aris. At dahil kasi simula pala ng second semester ng college, napag-desisyon na namin na mag-i-enroll uli ako sa school sa kursong education at makikiusap sa school management na kung maaari bigyan muli ako ng scholarship. Hindi na kasi ako qualified sa academic scholarship dahil irregular student na ako. Sumang-ayon naman sila. Pero sa kondisyon na pag natapos kong kursong education, magtuturo ako sa kanila ng
Hindi pa baba sa 5 taon. Tinanggap ko ang kanilang kondisyon. Sa sumunod na taon ay tumakbo ko bilang presidente ng student council habang si Aris naman ay bilang vice president. Nanalo kaming dalawa, kaya tuloy pa rin ang aming saya at lihim na relasyon. Hanggang sa graduate kaming sabay. Sabay dahil credited naman ang maraming subject ko sa AB at education subjects na lang ang kailangan kong tapusin. Kaya nagsabay pa rin kami sa graduation. Sa pagkatapos ng graduation ay muling naghiwalay ang landas namin. Nagpunta si Aris ng Maynila para maghanap ng trabaho. Gusto kasi niyang maging independent imbis na tumulong sa kanilang negosyo dahil hindi sila magkasundo ng kanyang stepmother. Ako naman ay diretsong nakapagturo sa school sa aming alma mater. Yes, long distance relationship ang aming naging samahan. Pero may agreement naman kami na palaging magsusulatan. At once a year or kahit 6 months kung sino man ang may pagkakataon ay siyang bibisita. Isang araw, niyaya ko ni Aris na manood ng sine. Nakapanood na kami ng sine sa mall pero kakaiba raw itong papanoorin namin dahil luma raw ang mga palabas. Tumango naman ako kasi bagamat di ko masyadong type yung mga lumang pelikula, matagal na rin akong hindi nakapanood ng sine simula nung magsara ang kaisa-isang sinihan sa aming probinsya. Nang nasa loob na kami ng sinihan, nagtaka ako dahil lahat ng mga nanonood ay pawang mga lalaki at may mga nakatayo lang sa terrace imbis na manood ng palabas sa loob. At halos lahat sila ay nakatingin sa amin sa hagdanan pa lang, patungo sa terasa ng second floor at papasok sa mismong sinihan. Bakit nakatayo lang sila riyan? Nakabahaya mo na lang sila. Trip nila yan eh. Nang nasa loob na kami, syempre, hindi pa nakapag-adjust ang mga mata ko kaya hinawakan kong kamay ni Aris at tumabi sa kanya sa upuan. Sa gitna ng isang buong hilera, maya-maya lang ang may lumapit at umupo sa aking tabi. Sa isip ko, bakit siya tumabi samantalang ang daming bakanting upuan? Hindi na lang ako kumipo. Pero maya-maya lang ay napansin kong pasimpleng iginapang niyang kanyang kamay sa aking hita. Bigla akong napalingon sa kanya. Nakasandal siya sa backrest na tila tulog. Kaya hinayaan ko na lang. Pero maya-maya din lang ay muling iginapang niyang kanyang kamay patungo mismo sa sentrong ng aking hita. Doon ako pumalag. Iwinaksay ko ang kanyang kamay. Aris! May umahawak sa akin. Nilingon ni Aris ang aking katabi at binulungan. Boss, wag. Ayaw niya. Tumayo na ang lalaki at umalis. Kilala mo yun? Ang tanong ko sa kanya. Sinagot niya ako na hindi raw. Pero kinulit ko siya kung bakit ganun iyon at kung bakit parang sanay siya ron. Siguro ay nakulitan siya. Tumayo siya. Halika, i-explain ko sa'yo. Lumabas kami at naupo sa sofa sa tirasa. Sa labas lang ng mismong sinihan kung saan ay naroon na mga CR. Nag-explain siya. Okay, aminin ko. Dito kita dinala dahil marami rito mga katulad natin na naghahanap ng, alam mo na. Teka, paano mo nalaman dito? May kaibigan kasi akong nakapagsabi sa akin. Sure ka bang hindi ka pa nakakapasok dito? Sure yan, promise. Ngayon lang talaga ako nakapasok dito. Ngayon lang nakasama kita. Bakit kailangan pa natin maghanap ng iba? Narito naman tayo para sa isa't isa. Hindi pa ba tayo sapat sa isa't isa? Of course naman, sapat tayo. Pero may parte din sa utak natin na nagtatanong ng ano kaya kung pwede? Ano kaya kung pwedeng, alam mo na, may kasama? Ano kaya ang mararamdaman mo kung may kasama tayong iba? Hindi na ako nakaimik sa sinabi niya. Tila napaka-komplikado ng kanya binitawang salita para i-process kaagad sa aking utak. Alam kong conservative ka at lumaki ka sa isang conservative na pamilya. Pero ang katawan natin ay
ordinaryong katawan lang na minsan ay naghahanap ng experience o bagong karanasan. Nagtatanong kung bakit at ano kaya kung ganito, kung ganyan. Anong mararamdaman natin? Kung masaya ba na may kasama tayo? May mga ganyan tanong. At dito sa syudad, lahat ay nagagawa. Hindi ba ni minsan pumasok sa isip mo ang matry ang iba? Halimbawa, makakita ng cute at parang gusto mo siyang, alam mo na, mayakap at maranasan. Parang hindi ko kaya, Aris eh. Hindi mo kaya, pero hindi ibig sabihin na hindi natin pwedeng subukan, di ba? O bakit hindi natin subukan? Nandito na tayo. Kaya, please. Parang masasaktan ako. Alam mo na yung magsiselos ako. Bakit ka magsiselos? Mahal kita. Ako ang mahal mo. At kasama natin kung sino man ang matay pa natin. No question asked. At walang tanungan ng details, walang familiarization sa tao. Hindi naman kaming dalawa lang ang gagawa eh. Nariyan ka, tatlo tayo. At never kong gagawin ito nang wala ka. Ikaw rin, huwag mong gawin na hindi ako kasama. Buksan mo lang ang isip mo sa panibagong experience. Pag hindi mo nagustuhan, di huwag na nating ulitin, huwag na nating gagawin. Pero dahil nandito na tayo, pwede ba i-try natin? Please? Ano? Bakit natahimik ka lang dyan? Okay, sige. Bumalik kami sa loob at naupo magkatabi. At maya-maya lang ay may tumabi uli. Tinanong ako ni Aris. Ano? Okay ba siya sa'yo? Umiling ako. Bagamat hindi ko nakita mukha niya. Kinakabahan pa kasi ako at hindi pa ako handa sa maaring maramdaman ko. Halos 20 minutos iyon na litong-lito ang isip ko sa kakatanong ng paano kung magustuhan namin at hanap-hanapin namin iyon. O paano kung magkagusto ang third party sa isa sa amin at magkagusto rin kami. O paano kung hindi ko kayang sakit at magkaroon kami ng away. Walang tigil ang pagkabog ng dibdib ko dahil sa totoo lang, bagamat meron akong takot, meron din akong naramdamang excitement. Marahil ay nasa 8 lalaki na ang lumapit sa amin nang si Aris na mismo ang magsalita. Inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tenga at bumulong. Yan o. Pogi at magandang forma ng katawan. Ano? Game ka? Tiningnan ko ang lalaki. Naaninag ko ang kanyang pagngiti. Tumango lang ako at saka ibinaling ang tingin sa higanting tilon sa harap. Kagaya nung nauna, sinubukan ng lalaking ipatong ang kanyang kamay sa hita ko. Tinginan ko siya. Doon ko mas naaninag pa ang kanyang itsura. Gwapo siya. Maganda ang kanyang ngiti. Kanina pa ba kayo rito? Ang tanong niya. Tingnan ko si Aris. Tumango siya. Sagutin mo. Kaya nilingon ko ang lalaki. Mga 30 minutos na siguro. Kasama mo ba siya? Ang tanong niya nang malatang may ibinubulong sa akin si Aris. Oo. Hindi ba siya magagalit? Doon na tila sasabog ang dibdib ko sa sobrang kaba. Kung kinakabahan ako kanina pa, mas lalong tumindi ang kalampag ng dibdib ko sa tanong niya. Kaya nilingon ko si Aris. Pero imbis na sagutin ko ang tanong ng lalaki, si Aris na nagsalita. Pagitnaan ka namin pre. Nang sabi niya. Sa salitang iyon ni Aris ay parang sumikip ang dibdib ko. Naghalo ang naramdaman ko. Takot, excitement, at selos na rin. Nagpalit kami ng upuan ng lalaki. Pagkaupo niya ay unti-unti ay naging mas matapang ang kanilang mga galaw. At habang pinapanood ko sila sa kanilang pribadong sandali, hindi ko maipaliwanag ang matinding selos na nadarama ko. Pero sa kabila nun, naaminin kong may kakaibang saya at kabaring kumising sa aking katawan. Marahil ay natauhan si Aris na may jowa siyang nakatingin lang sa kanya. Inabot niya ang kanyang kamay sa aking ulo at inilapit ako sa kanya. Nagtitigan kami habang patuloy naman siya sa pakikipag-ugnayan sa lalaki.
Maya-maya'y pumulong sa akin si Aris na humihiling na makisali na rin ako sa kanilang ginagawa. Doon ko na naman naramdaman ang pagkalampag ng dibdib ko. Sa totoo lang, may attraction din naman akong naramdaman sa lalaking yon. Kaya naman hinayaan ko na ang aking sarili na sumunod sa tagpong iyon. Nagpalitan kami ng mga mapangahas na haplos at naging mas marubdob pa ang aming tagpo. Sa gitna ng aming pagpapadala sa matinding kasiyahan, naramdaman ko ang tensyon at init sa pagitan naming tatlo. Halos magdeliryo na si Ari sa saya habang sabay-sabay naming narating ang hangganan. Matapos ang matinding sandaling iyon, bahagya akong lumayo upang huminga ng malalim at pakalmahin ang aking sarili. Lumingon sa akin ang lalaki at bumulong na nais pa akong bigyan ng kasiyahan. Pero tila nawala na ako ng gana. Kaya ang naisagot ko na lang sa kanya ay, "No thanks." Pero mapilit siya. Pero hindi ako nagpatinag. Hinalikan na lang niya ako sa noo ko ng mabilis, sabay bulong ng, "I enjoy." Bago siya tuluyang tumayo at umalis. Nang lumingon ako sa aming paligid, laking gulat ko na marami na palang ibang tao sa paligid na gumagawa rin ng parehong aktibidad. Gulat na gulat ako sa nakita ko. Sa tanang buhay ko kasi ay hindi ko akalain na mapapadpad ako sa isang ganitong klaseng lugar. Aris, labas na tayo." Ang bigla kong pag-iaya kay Aris. Agad naman siyang sumunod sa akin. Sa aming paglabas ay hindi ako umimik. Inaway ko siya. Ang sabi ko lang sa kanya, "Mabuti ka pa. Enjoy na enjoy ah. Samantalang ako pinabayaan mo na." Ang akala ko kasi nag-i-enjoy ka kasi hindi ka naman umiimik. Kaya hinayaan na lang kita. Sorry na. And thank you kasi pinagbigyan mo ang suggestion ko. Hinungkat ko rin yung hinala ko na baka nakapasok na siya ron. Pinabulaan na naman niya iyon. Walang araw at sinabi lang iyon ng kaibigan niya. At dahil ikwinento niya ang kalakaran sa loob kaya alam niya. At naisipan niyang dali niya ako dahil na-excite siya at siguradong may enjoy niya kasama ako. In fairness, bumawi si Aris. Inikot niya ako sa Maynila pagkatapos namin doon. Nag-dinner date kami at binilan niya ako ng sapatos, damit at pantalon. Sobrang sweet niya. Sa relasyon namin ngayon, tila ako ang babae at siya ang lalaki at taga-suyo sa akin. Pero hindi mawaglit sa isipan ko ang nangyaring iyon sa amin sa sinihan. Palagi yung sumasagi sa isip ko. At bawat sagi nun sa isip ko, naghahalo aking naramdaman. Kirot sa puso, selos, pero sa hindi ko maintindihan, may excitement din akong nadarama. Isang beses, nagaya si Aris na mag-videoke kaming dalawa sa may Malate. Pumayag naman ako. Natapos kami ng 2:00 ng madaling araw. Pumasok kami sa isang fast food. Nag-order ng mga kain at nagkape. Sa gilid ay may isang lalaking nag-iisa. Ano, type mo? Hiyain natin. Ang tanong ni Aris habang binibitawa lang isang nakalolokong ngiti. Pinagmasdan ko naman ang lalaki at nang makita kong may hitsura naman, ang tanging naisagot ko na lang sa kanya ay, "Ikaw." Nilapitan niya ang lalaki at nag-usap sila. Maya-maya'y lumingon ng lalaki sa akin. Ngumiti at kumaway. Siyempre kumaway din ako. Maya-maya lang ay lumapit silang dalawa sa aking mesa. Umorder kami ng beer. Habang umiinom may nagtanong siya kung tagasan kami, kung ano ang mga pangalan namin. Binigay lang namin ang aming mga palayaw. Sinabi kong galing ako sa probinsya at nagbabakasyon lang ng 1 linggo. Siya naman daw ay taga Maynila talaga at 28 years old na. Ang pangalan niya ay Roger. Actually, mapayat si Roger pero malakas ang apil. Nagustuhan ko ang kanyang pananamit. May dimples kapag umingiti. Lalaking lalaki kung magsalita at kumilos. Nang matapos na kaming kumain ay dumaan kami sa isang pharmacy at bumili ng proteksyon. Dumiretso na kami sa inupahan naming bahay. Pagkalabas ko ng banyo ay nadatnan ko silang masayang naglalambingan.
Sinadya kong senyasan ni Aris na sumali na sa kanila. Pero mas pinili ko munang maupo sa isang tabi sa harap ng kama para panoorin sila. Dahil alam ni Aris ang mga gusto ko, ipinaliwanag niya ito kay Roger na agad namang sumang-ayon. Nagpatuloy sila sa ginagawa nila na umabot ng ilang minuto. Matapos ng masayang tagpong iyon kasama si Roger, muli kaming nagkasarinla ni Aris. Sa aming relasyon, may mga partikular na limitasyon lang kami dahil sa naging operasyon ni Aris nung high school na nag-iwan sa kanya ng takot sa ibang klase ng posisyon. Kaya't nanatili kami sa kung saan siya komportable. Muling sumali si Roger sa aming paglalambingan at sa kabila ng komplikadong posisyon ng aming mga katawan, sabay-sabay naming dinala ang bawat isa sa isang yugto ng matinding kasiyahan kung saan ang bawat isa ay nag-ambag para marating ang hangganan bago kami sabay-sabay na nahiga para magpahinga. Iyon ang isa sa pinakatumatak sa karanasan namin. Maliban kay Roger, may isa pang pagkakataon na may nakasama kaming bago habang namamasyal kami sa mall na nauwi rin sa ganong uri ng mabilisang pakikipagsapalaran sa isang lugar. Bagamat si Aris ang aking unang pag-ibig at sa kanya ko naranasan ng isang napakaliberal at bukas na relasyon, hindi rin naging pangmatagalan ang aming pagsasama. Ilang buwan pagkatapos kong bumalik sa probinsya ay bihira na kaming makapag-usap dahil hindi pa uso noon ang mga cellphone at umaasa lamang kami sa mamahaling long distance calls at sulat syempre. Gayunpaman, naging maayos ang aming hiwalayan matapos ang 5 taon dahil naging tapat si Aris na may nahanap na siyang iba. Sa panahong iyon ay naging abala na rin ako sa pagtuturo at may naging malapit na ring estudyante na nagangalang Neri. Masaya kaming nagpaalam sa isa't isa at nangakong mananatiling mabuting magkaibigan. Tinupad namin ang aming pangako. Kahit nung naging kami na ni Neri, patuloy pa rin ang aming komunikasyon ni Aris. Nung pumanaw ang aking ina, si Aris na nasa Australia noon ay unang tumulong sa akin. At inimbitahan pa niya kami ni Neri doon para mamasyal at ipakilala sa kanyang bagong kasintahan. Sa yugtong iyon, dahil na nasa antas na kami ng wagas na pagkakaibigan, pinala naming itinigil ang anumang pisikal na ugnayan. Lalo pat hindi rin sang-ayon ang bago kong kasintahan sa ganong uri ng setup. Para sa akin, itinuturing ko pa ring soulmate si Aris dahil sa lalim ng aming pagkakaibigan. Bagamat masaya na ako kay Neri, may mga bagay pa rin akong hinahanap-hanap na naranasan ko kay Aris na plano kong ibahagi sa mga susunod na pagkakataon. Nga pala Kuya Dax, note from me. Kapag bakla ka, seldom na maging forever ang isang relasyon nyo ng jowa mo, lalo na't kung straight siya or bisexual. Dahil ang mga lalaking ito ay naghahanap talaga ng tunay na babae na makapagbibigay sa kanila ng mga supling at makakatulong sa kanila sa pagbuo ng pamilya. I think ito ang mithiin ng lahat ng mga lalaki. Maraming salamat sa iyo Kuya Dax na siyang naging instrumento para maibahagi namin ang aming naiibang kwento ng pag-ibig at pakikibaka sa buhay. More power po sa inyo at more subscribers to come. Ako po si Amiel at ito ang True Confession ko.